ng Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, tayong lahat po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, amen, at kung kayo po ay samahan niyo po ako at sabayan sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. At ang salita ng Diyos ay patuloy po nating pakahangarin sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. In the book of Colossians chapter 2, verse 6 to 7, mga kapatid, ito po ang ating pong teksto na ating pong pag-aaralan. Ang sabi po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauuga at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Purihin ang pangalan ng Panginoon, pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Ang bagong buhay, mga kapatid, kay Kristo. New life with Christ, mga kapatid. Lahat ng maraming mga tao ay naghangad ng tunay na pagbabago ng kanilang buhay. Maraming mga tao, kaya nga every New Year, mga kapatid, ay may mga tinatawag na New Year resolution. Pero hanggang doon na lang, mga kapatid, hindi makita sa realidad sa buhay. Dahil sa katunayan, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, kung wala siya, wala tayong magagawa. Kung hiwalay tayo sa Kanya, we are nothing, we can do nothing. Kaya magagawa lamang natin, mga kapatid, amen, ang pagbabago ng buhay kung ating pong kapiling ang Panginoon at bibigyan natin ng pagkakataon ang Diyos, amen, na baguhin ang buhay natin. At para mabago ang buhay natin, kailangan pakialaman tayo ng Panginoon. Amen. Kung hindi natin pahihintulutan ang Diyos na pakialaman tayo, amen, na baguhin ang buhay natin, wala rin pong magagawa ang Diyos dahil, amen, malaki po ang respeto at pagkilala ng Panginoon sa ating pong mga desisyon. Kaya ang pagbabago, mga kapatid, magagawa natin sa tulong ng Panginoon na mayroong pahintulot mismo natin. Dahil ang Diyos, siya po ay kumikilos sa mga taong bukas ang kanilang mga puso. Ang sabi ng banal na kasulatan, amen, nangauugat, nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Mahirap magpasalamat kapag tayo ay nasa panahon, amen, ng mga pagsubok, nasa panahon ng karamdaman, nasa panahon na tayo ay nagugulumihanan, mga kapatid. Pero makikita natin, amen, ang tunay na pagpapasalamat, mga kapatid, sa mga sitwasyon na yan. Dahil madali lamang pong magpasalamat kapag nasa panahon ng kasaganaan. Mahirap magpasalamat kapag ikaw ay nasa panahon ng kagipitan, nasa panahon ng problema, amen, nasa panahon ng pagsubok, mahirap. Pero kapag nagawa natin ito, mga kapatid, amen, dito tayo tinitingnan ng ating pong Panginoon. At kapag nalugod ang Diyos, mga kapatid, napasaya natin ang Diyos sa ating pong mga ginagawa. Pasasayahin din tayo ng ating pong Panginoon. So sinasabi ng banal na kasulatan, kung paano nga na ating tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad tayong gayon sa Kanya. So ang tunay na Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, amen, ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos po, hindi po natin maluloko ang Diyos. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Dahil ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa pagiging titulo lamang, kundi dapat ito po ay nakikita o nagre-reflect, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kaya sabi na Apostol Pablo, kung paano tinanggap natin si Kristo, dapat
doon sa Kanya tayo lumalakad ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga tinawag tayong Kristiyano. Kaya yung mga nag-aangkin na sila ay Kristiyano, pero yung klase ng kanilang pamumuhay ay hindi naman Kristiyano, mga kapatid, questionably ang pagiging Kristiyano. Amen. Ang magsasabi kung tayo ay totoong Kristiyano, walang iba kundi ang Panginoon, mga kapatid. At ang basihan niya na tayo ay Kristiyano, walang iba kundi kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At bago tayo maging Kristiyano, mga kapatid, ang sabi ng Roma 6:3 hanggang 6, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan? Amen. Praise God. Ang tunay na Kristiyano dapat nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kapag hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus, hindi tayo tunay na Kristiyano. Hindi tayo totoong Kristiyano, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, kung lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan, tayo ngayon nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay, mga kapatid. Ang totoong tumanggap sa Panginoong Hesus, mga kapatid, lumalakad sa bagong buhay, mga kapatid. Amen. Ang essence, mga kapatid, ng bautismo, ang kahalagahan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kung tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tayo po ay nabautismuhan kalakip ng Kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nabautismuhan, ang bautismo ay sumisimbolo sa kamatayan, paglubog sa tubig. Sumisimbolo sa kamatayan ng ating lumang pagkatao. Amen. At pag-ahon natin, simbolo ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, doon din magsisimula ang paglakad natin sa panibagong buhay. Yan pang ibig sabihin ng talatang ito, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, dapat ang nakikita na sa atin, walang iba kundi ang bagong buhay, bagong pagkatao, mga kapatid. Amen. Kaya kung dati, nung hindi ka pa nababautismuhan, nung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, kung dati ikaw ay lasinggero, dapat ngayon hindi na. Kung dati ikaw ay chismoso, dapat ngayon hindi na, mga kapatid. Kung dati ikaw ay chismosa, dapat ngayon ang ichinichismis mo na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung dati ang chinichismis mo, amen, kung dati ang pinag-uusapan nyo lagi ay ang buhay ng ibang tao, dapat ngayon ang pinag-uusapan natin walang iba kundi ang buhay ng Panginoon, amen, at ang buhay natin kung paano binago ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi may mga tao na nag-aangkin ng Kristiyano, pero salungat yung pagiging Kristiyano sa pamumuhay niyang personal. Kaya kung nais natin malaman kung ang taong nag-aangkin na siya ay Kristiyano, kung nais natin malaman na totoo, tingnan natin ang buhay. Dahil ang sabi ng Banal na Kasulatan, sa bunga inyo silang mga kikilala. So, ang bunga, mga kapatid, ang magpapatunay kung ano talaga ang ugat ang puno. Amen. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mga kapatid, praise God, kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. So, ibig sabihin, kung ano ang puno, amen, ay yun din yung makikita mo. Dahil kapag ang itinatanim mo ay hindi mabuti, yun ang makikita sa buhay. Kaya ang sabi ng Banal na Kasulatan, sa bunga inyo silang mga kikilala. Kung ano ang nakikita, mga kapatid, sa buhay ng tao, yun yung kanyang tunay na pagkatao. Dahil madali lang sabihin na ako ay Kristiyano, ako ay kay Kristo. Madali lang sabihin, mga kapatid. Pero paano natin mapapatunayan kung tayo ba talaga ay totoong kay Kristo? Kailangan patunayan natin sa pamamagitan ng uri ng ating pamumuhay.
kung tayo ba ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban, kung tayo ba ay nananampalataya, mga kapatid, at tayo ba ay nagkitaan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sa bawat sitwasyon ng buhay natin, minsan pinapahintulot ang Diyos na magkaroon tayo ng mga rimalaso sa buhay, mga kapatid, para matest sa buhay natin kung tayo ba talaga ay totoong mananampalataya kay Kristo. Dahil ang totoong tumatanggap kay Kristo, dapat nananampalataya kay Kristo at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Kaya may mga pinahihintulutan ng Diyos na pangyayari, suliranin, problema at pagsubok sa buhay natin para makita sa buhay natin kung tayo ba talaga ay totoong mananampalataya, totoong nagtitiwala at totoong umaasa sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Dahil madali lang sabihin na Kristiyano, amen, pero mahirap patunayan kung hindi sincero ang ating mga puso. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Amen. Na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao, amen, ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So yun po yung sinasabi natin kanina. Amen. Kung dati, nung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, dati hindi ka mabuti o alam natin yung atin pong mga datihang pagkatao, dapat ngayon hindi na. Dapat tinatalikuran na natin. Kaya nga mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay isang pagtalikod sa dating buhay. Pagtalikod sa kasalanan, mga kapatid. Kaya bago tayo bautismuhan sa pangalan ng Panginoon, kailangan nating manampalataya. Amen. At kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, bilang pagtalikod sa ating pong datihang pagkatao. At kapag tayo ay mabautismuhan na sa pangalan ng Panginoon, ilulubog tayo sa tubig. Amen. Simbolo ng kamatayan ng Panginoon, kawangisan ng kanyang kamatayan, at nung tayo ay aahon na mga kapatid, simbolo o kawangisan mismo ng pagkabuhay ng Panginoon. Bagong buhay. Kaya ang totoong Kristiyano, nagbabago ang buhay. Ang totoong sumusunod kay Kristo, nakikitaan ng tunay na pagbabago. Amen. Hindi lang pakitang tao, kundi totoong pagbabago. Dahil may mga Kristiyano na pakitang tao ang pagbabago. Dapat totoong pagbabago ang nakikita sa taong nag-aangkin na sila ay Kristiyano. Marami ngayon, nag-aangkin na sila ay Kristiyano, pero tingnan mo ang buhay sa lungat sa kalooban ni Kristo. Tingnan mo ang buhay. Dati lasinggiro, nung naglingkod sa Diyos, lasinggiro pa rin. Hindi yung tunay na Kristiyano. Dati, mga bisyo at kalayawan ng mundo, namumuhay sa bisyo at kalayawan ng mundo. Amen. At kapag naglingkod sa Diyos, yun pa rin ang kanyang klase ng pamumuhay. Hindi yung totoong Kristiyano. Hindi yung totoong tumanggap kay Kristo. Dahil ang totoong tumanggap kay Kristo, nagbabago ang buhay ng tao dapat. Hindi natin kayang madaya ang Panginoon. Dahil alam ng Diyos, amen, ang ating pong mga buhay. Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Amen. Kaya kailangan ang bautismo ay sa pangalan ni Jesucristo. Dahil unang-una, lahat ng nai-record sa banal na kasulatan na mga nabautismuhan at ang pagbabautismo ng mga alagad, recorded po mga kapatid ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Marami pong records, amen, mga kapatid, na ang mga alagad ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yun yung pagiging Kristiyano. Magiging ganap kang Kristiyano kung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kapag hindi ka nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, paano paso kung hindi sa pangalan ni Jesus ako nabautismuhan? Mga kapatid, ang Biblia ang nagsasabi na ang kinikilala lang ng Diyos na
Kristiyano, walang iba kundi ang mga nabautismuhan sa kanyang banal na pangalan. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag nabautismuhan tayo kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. Tama? Kaya nga yung Kristiyano, from the root word Christ. Dahil si Kristo, ibibihis mo yan. Hindi mo lang basta kikilalanin, kundi ibibihis mo mismo. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano ay mayroong kaakibat na pananagutan at responsibilidad. Dahil kapag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, amen, praise God, bawat pagkakamali mo, amen, bawat pagkakamali, mga kapatid, magre-reflect yan sa Diyos. Lahat ng gagawin mo, magre-reflect yan sa Panginoon. Kaya kailangan nagbabago ang buhay. Amen. Para ang makita sa buhay natin ang Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng Biblia, ang nabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Kaya kapag tayo ay Kristiyano, dapat ang nakikita na sa atin walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil ibinihis mo siya eh. Kagaya itong suot ko, naka-jacket ako. Nakabihis ako pang jacket. Wala kayong ibang makikita kundi jacket. Dahil binihis ko eh. Nakabihis ako pang jacket. Ganon din ang Panginoon. Kapag ibinihis natin ang Panginoon, dapat ang nakikita natin walang iba kundi pagsunod sa Panginoon. Amen. Kaya ang mga tao nag-aangkin na sila ay Kristiyano pero hindi nakikita sa buhay si Kristo, hindi yung totoong Kristiyano. Dahil ang totoong Kristiyano dapat nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kapag hindi sa pangalan ni Jesus ang bautismo sa iyo, hindi ka totoong Kristiyano. Purihin ang pangalan ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayan. Ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kaya, kung dating inaangkin na tayo ay Kristiyano, dapat nagbabago tayo. Ang totoong na kay Kristo, bagong nilalang. Kung dati lasinggero ka, dapat ngayon hindi na. Kung dati masamang ugali mo, dapat ngayon sinisikap mo ng labanan ito na maging mabuting tao. Kung dati maiksi ang pasensya mo, dapat ngayon mahaba na. Ibig sabihin may pagbabago talaga nakikita sa atin. Praise God. Kung dati hindi mo ginagalang magulang mo, dapat ngayon minamahal mo na. Kung dati hindi mo kinikilala na magulang mo ang inyong ama at ina, dapat ngayon minamahal mo na. Dapat ngayon kinikilala mo na. Yan ang totoong Kristiyano. Kung dati palaaway ka, dapat ngayon palakaibigan ka na. Kung dati ganito ka, ganyan ka, dapat ngayon nagbabago na. Mga kapatid, dati chismosa, dapat ngayon hindi na. Dapat mayroong pagbabago. Ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaya dapat ang nakikita sa atin ay tunay na pagbabago. Hindi pakitang tao. Magkaiba po ang pakitang tao sa tunay na pagbabago. Dahil ang pakitang tao, mabait lang pag maraming nakakitang tao. Pero pag wala na, hindi na. Ang tunay na pagbabago, kahit saan ka man dalhin, yun din ang tunay na kulay mo. Mga kapatid, wala kang pipiliin na lugar, mga kapatid. At hindi natin yun magagawa kung hindi natin kasama at hindi natin katulong ang ating Panginoon. Mga kapatid, praise God, patuloy nating damhin o patuloy natin bigyang pagpapahalaga ang salita ng Panginoon. Dahil nababago ang buhay natin sa pamamagitan ng ating pagsuko ng buhay sa Diyos, sa Panginoong Hesus, at pagtanggap ng Kanyang salita bilang manual ng buhay natin. Amen. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lahat po dapat ay bago, mga kapatid. Ephesians chapter 4
verse 23 and 24. Kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Itong talatang ito mga kapatid, ang sabi dito, magbago tayo sa espiritu ng ating pag-iisip at magbihis tayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, nilalang tayo sa katwiran, sa kabanalan at katotohanan. Mga kapatid, bakit po mayroong dapat tunay na pagbabago? Dahil po ang orihinal na paglalang o ang orihinal na pagkalika ng Diyos sa buhay natin ay sa katwiran, nilalang tayo ng Diyos sa katwiran, sa kabanalan at katotohanan. Mga kapatid, maganda ang pagkakalika ng Diyos sa atin, mga kapatid, mula doon kay Eva at kay Adan. Nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang orihinal na pagkalika ng Diyos sa atin ay banal. Kaya lang dahil sa pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan, mga kapatid, hindi na naging banal dahil nabahira na po ng kasalanan ang inosenteng buhay o pagkalalang ng Diyos sa tao. Kaya ang tao ay nawalay sa Diyos. At kung ang tao ay nawalay sa Diyos, mga kapatid, amen, dahil sa kasalanan, ang Panginoon ay nagkatawang tao para tayo abutin muli. Amen. At ayon sa kawangisan ng kamatayan ng Panginoon, dahil ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo yung kanyang laman, amen, praise God, ay ang pagtubos sa ating pong mga kasalanan. Amen. At mayroong kawangisan ng kamatayan ang bautismo, mga kapatid, sumisimbolo ng kawangisan ng kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo. Amen. At yun ang kailangan nating gawin, mga kapatid, na kailangan kung tayo ay lalapit sa Diyos, magpapakumbaba sa Panginoon, mga kapatid, ang pagsuko ng buhay sa Diyos, kailangan, amen, kung paanong ang kamatayan ng Panginoon, ganun din ang kamatayan ng ating lumang pagkatao. Kaya ang unang mabago dapat sa atin ay ang ating pag-iisip. Amen. Dahil ang pag-iisip, ang may kontrol niyan, tayo. Amen. Kaya kung anong iniisip natin, nire-respeto ng Diyos yun. Kaya kailangan mabago sa buhay natin ay ang isip natin. Dahil ang isip ng tao ay punong-puno ng kamalian. Dahil lalo na kung namulat tayo sa kamalian, namulat tayo sa maling aral, namulat tayo sa maling paniniwala, namulat tayo sa maling ugali, namulat tayo sa maling kasanayan. Dahil tayo ay kaya nga mga kapatid, sa tuwing tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, may mga tao na hindi tumatanggap sa salita ng Diyos dahil hindi sila sanay na pakinggan ang salita ng Diyos. Hindi yun ang kinamulatan nila. Amen. Kaya ang kailangan mabago sa atin ay ang ating isip. Kung papaano ka mag-isip. Amen. Kailangan mabago yun sa buhay natin. Kailangan mabago yun. Ang sabi ng banal na kasulatan, magbago tayo sa espiritu ng ating pong pag-iisip. Dapat ang isip ang unang mabago. Dahil ang isip ang nagkukuman sa katawan. Amen. Itong ginagawa ko, ito po ay resulta ng aking kaisipan. Ang aking pagsasalita, resulta po ng aking kaisipan. Ang aking galaw, resulta ng aking kaisipan. Kung paano ako magbihis, resulta yun ng aking kaisipan. Amen. Kung paano ko bihisan ng katawan ko, resulta yun ng aking kaisipan. Kaya kapag nabago ang isip ng tao sa tulong ng Panginoon, mababago din ang katawan, mababago din ang pagkatao. Kaya yun ang kailangan, mga kapatid, natin kung tayo ay magsusuko ng buhay sa Panginoon, mga kapatid, ang ating kaisipan ay ipagpasakop natin, praise God, sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos, amen, ay gawin natin sentro ng ating kaisipan, praise God, doon natin magagawang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing
of your mind. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, mga kapatid. Amen. Kaya pala, gusto ng Diyos, mga kapatid, na mabago ang ating kaisipan dahil ang kaisipan natin ay kontaminado ng mga makamundong bagay, mga kapatid. Amen. Ang isip natin ay masyadong kontaminado ng mga makamundong bagay na hindi kalooban ni Kristo. Amen. Kaya kapag kontaminado ang isip natin ng mga makamundong bagay, natural ang lalabas o ang magiging aksyon ng katawan ay kontaminado din ng mga makamundong bagay. Pero kapag ang isip natin ay mabago sa tulong at biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang salita, amen, doon din gagalaw yung ating katawan na ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya magiging bago yung ating pong pagkatao kapag nagiging bago yung ating kaisipan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, amen, ang isip natin, dito na i-restore dito naka-store, mga kapatid, ang mga kaalaman. Amen. Ang isip dapat ang tinuturuan, hindi puso. Amen. Turuan natin ang isip na magpasakop sa Diyos. Turuan natin ang isip, mga kapatid, amen, na kontrolin kung anong sinasabi ng puso. Dahil hindi lahat ng sinasabi ng puso ay tama. Hindi lahat ng sinasabi ng puso, amen, ay kailangan sundin, mga kapatid. Dahil ang puso, nagiging magagalitin. Kapag sinunod mo ang puso, mapapahamak ka. Amen. Kaya nga ang isip, nilagay ng Diyos sa taas para yun ang mangibabaw. Yun ang magkontrol sa puso. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang banal na salita, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. 1 John chapter 3 verse 13 to 14. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Amen. Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Amen. Sa pagsunod sa Diyos, mga kapatid, kapuputan talaga tayo ng sanglibutan. Dahil ang takbo ng sanlibutan ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Salungat po ang daloy ng mundo sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, para kang sumasalungat sa daloy o sa takbo ng mundo, mga kapatid. Amen. Kaya kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, maraming mga tao ang pagtatawanan ka dahil hindi sumasang-ayon yung daloy o sistema ng mundo sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Kaya normal lang yun. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag kayong magtaka. Hindi na pala kataka-taka na kapag tayo naglingkod sa Diyos, sumunod sa Panginoon, kapuputan talaga tayo. Hindi literal na mapupuot sa iyo, kundi hindi matutuwa sa iyo ng mga tao. Amen. Kaya mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi, na sabi ng Panginoon, kayo'y kapuputan ng lahat dahil sa aking pangalan. Amen. Pero hindi yung katakataka at hindi dapat nating pagtakan dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi niya, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay pinagtatawanan ay titigil na tayo sa paglilingkod. Hindi po gano'n. Amen. Hindi po gano'n. Dahil ang kaligtasan natin ay hindi nakabase o nakadepende sa mga taong nagsasalita laban sa atin. Ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay o nakadepende sa ibang tao, sa opinyon ng mga tao. Ang kaligtasan natin ay nakasalalay, walang iba kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang nakasalalay ang kaligtasan natin sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid, hindi sa ibang tao.
Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, mga kapatid. Kaya kung meron mang mga nagsasalita ng laban sa atin tungkol sa paglilingkod natin sa Diyos, amen, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, amen, kung kung tayo man ay pinagsasalitaan ng hindi mabuti, hindi maganda sa atin pong ginagawang paglilingkod, hanggat alam mo at nauunawaan mo sa puso at isip mo na tamang ginagawa mong pagsunod sa Diyos, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikabahala, at wala kang dapat ikahiya. Dahil sa totoo lang, hindi po nakakahiya ang pagsunod sa Diyos. Ang nakakahiya ay ang hindi pagsunod sa Diyos. Ang nakakahiya, mga kapatid, ay ang pagsalungat sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Pero kapag sinalungat natin ang takbo ng mundo, hindi madali, pero kaya. Dahil kasama natin ang ating pong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, amen, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mga kapatid at mga kaibigan, hanggat nauunawaan natin sa buhay at sa sarili natin, amen, na tayo ay naglilingkod sa Diyos ng matapat, naglilingkod tayo sa Diyos ng tama, amen, wala tayong dapat ikabahala. Pagtawanan ka man ng iba, amen, pagsabihan ka man ng hindi mga magaganda, mabubuti, amen. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na ikaw ay sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, praise God, sa ating pagsunod sa Diyos, sa ating pong pagbabagong buhay sa tulong ng Panginoon, marami talagang makakapansin ito. Amen. Marami talagang makakapansin at mapupuna ang ating pong mga ginagawa. At ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay natin, maraming makakapansin. Amen. Ang kailangan natin gawin, hayaan lang sila. Amen. Ang mahalaga, alam natin sa sarili natin, si Kristo ang sinusunod natin. Siguraduhin lang natin na tayo ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Dahil kapag hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, hindi tayo kikilalaning Kristiyano ng ating Panginoon. Dahil ang kinikilala lang na Kristiyano ng Panginoong Jesus ay ang mga taong nanampalataya, nagsisi at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, ang pangalan ng Panginoong Jesus. Mga kapatid at mga kaibigan, amen, praise God. Hindi natin kailangan, sabi nga ni Apostol Pedro, we ought to obey God rather than man. Mas susundin namin ang Diyos kaysa sa mga tao. Ito nawa, mga kapatid, ang ating pong maging prinsipyo sa buhay. We ought to obey God rather than man, mga kapatid. Bakit? Dahil ang kaligtasan natin hindi nakasalalay sa tao. Ang kaligtasan natin, ito po ay nakasalalay sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan, may mga pagkakataon na tayo ay pinagtatawanan. May mga pagkakataon, amen, na tayo ay pinagwiwikaan ng mga samot-saring masamang bagay na pawang kasinungalingan. Amen. Minsan, tayo po ay pinagwiwikaan ng hindi mabubuting bagay. Praise God. Hindi tayo, kumbaga, sabi nga, out of place tayo sa kanila. Okay lang. Huwag lang tayo maging out of place sa langit. Okay lang na maging out of place tayo dito sa lupa. Huwag lang sa langit. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, praise God. Ang pagsubok, ang pag-uusig, mga kapatid, nagpauna na po ang Panginoon na mararanasan po talaga natin yan. Pero ang sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. So, daig na ang sanglibutan. Palunan na ang sanglibutan. Ang kailangan na lang natin bilang mananampalataya ay manindigan sa katotohanan ng ating nasumpungan. Amen. Dahil ang dyablo na naghahari sa mundo, alam niya na talo na siya. Ang problema, hindi niya matanggap na talo siya. Kaya nagpupumilit siya na mandaya ng mga tao, lalo na ang mga naglilingkod kay Kristo ng totoo. Nagpupumilit talaga siya. Nariyan yung kanyang pandadaya, nariyan yung kanyang panlilinlang, nariyan yung kanyang pagpupursige na tayo ay hatakin. Mga kapatid, palayo sa Diyos. Amen. Ang kailangan lang natin, manindigan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang dyablo, magbibigay ng mga pagsubok sa iyo.
Magbibigay ng mga problema sa iyo, sakit at karamdaman sa buhay mo, para i-distract ka sa paglilingkod sa Diyos, para ilayo ka sa paglilingkod, para pasukuin ka sa paglilingkod. Mga kapatid, tandaan natin ang sinabi ng Panginoon. Amen. Laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ang kailangan lang natin, panindigan o manindigan sa katotohanan na ating nasumpungan. Kaya naalala ko tuloy yung unang